Sa ilalim ng matinding init ng tanghali, gusto lang umuwi ni Dina dala ang mga pinamili sa kanyang puting Vespa. Ngunit, ang checkpoint ng pulisya sa Diversion Road ay naging isang bangungot, pangingikil, karahasan, at kahihiyan sa harap ng publiko. Hanggang sa dumating ang kanyang asawa, isang general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, at binaligtad ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw, dahan-dahang piniga ni Dina ang silinyador ng kanyang automatic na puting Vespa. Mula sa upuan hanggang sa hook sa harapan, ang mga supot na puno ng gulay, karne, at mga rekado ay umuugoy sa bawat pagdaan ng gulong sa hindi pantay na kalsada. Butil-butil na pawis ang lumabas sa kanyang sentido at liig, dumidikit sa balat dahil sa init at alinsangan ng panahon. Gayunpaman, nakuha pa ring ngumiti ni Dina ng bahagya. Para sa kanya, ang ganitong pagod at init ay karaniwan na. Ang mahalaga, nakuha na niya ang lahat ng sangkap para sa hapunan at maayos na nakalagay sa mga plastik. Paminsan-minsan ay inaayos ni Dina ang kanyang pagkakaupo para maging mas komportable, sinisigurong hindi sasayad sa aspalto ang mga pinamili. Mahigpit ngunit kalmado ang hawak ng kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kalsada sa harapan at sa side mirror. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga jeepney ay humihinto kung saan-saan, at ilang ibang motorista ay sumisingit ng walang signal light. Pinanatili ni Dina ang ligtas na distansya, hindi nagmamadali, pinapanatiling matatag ang takbo ng kanyang Vespa. Ang banayad na tunog ng makina at ang mainit na hangin na humahampas sa kanyang mukha ay naging pamilyar na sa kanya. Sa tuwing umuuwi siya galing palengke, walang anumang kakaiba sa daang iyon. Abala ang isip ni Dina sa pagpaplano ng lulutuin para kay Arthur ngayong gabi. Siguradong magugustuhan ni Arthur kung magluluto ako ng sinigang na baboy at ginisang sitaw, bulong niya sa sarili, tila ipinapaalala ito sa kanyang isipan. Inimagin niya ang mga simpleng hakbang na gagawin, paghugas ng mga sangkap, paghiwa ng gulay, paggigisa, at paghihintay na kumulo ang sabaw. Ang isipin na uuwi si Arthur galing trabaho na pagod ang mukha, tapos upo sa hapagkainan at sasabihin, ang bango naman, Dina, ay sapat na para maramdaman niyang sulit ang lahat ng pagod ngayong araw. Ang mga simpleng kaisipang iyon ay nagpagaan sa biyahe sa ilalim ng tirik na araw. Ang daang tinatahak niya ay halos pareho linggo-linggo. Kabisado na ni Dina ang sari-sari store sa kanto, ang talyer sa kaliwa, at ang malaking puno ng akasya na ginagawa niyang palatandaan bago lumiko. Ang mga hilera ng tindahan, kiosk, at mga puno sa gilid ng kalsada ay isa-isang dumaan sa kanyang paningin. Parang isang routine na hindi nagbabago. Walang masamang kutob, walang hinala. Akala ni Dina, ang araw na ito ay tulad lang ng ibang mga tanghali. Isang batang may bahay na kakatapos lang mamalengke para sa pamilya, sakay ng puting Vespa na may magaan na puso at gustong makauwi ng ligtas para makapaghanda ng hapunan. Ngunit ilang daang metro sa unahan, nagsimulang mapansin ni Dina na may kakaiba sa daang kanyang dadaanan. Sa gitna ng kalsada, ilang pulis ang nakatayo habang itinataas ang kamay para parahin ang mga sasakyan isa-isa. Isang patrol car ang nakaparada ng tabingi sa gilid, hindi maayos, tila minadali ang paglagay. Sa paligid nito, ang mga orange na cone ay inilagay ng bara-bara. Hindi ito mukhang organisado at disiplinado tulad ng mga opisyal na checkpoint na nakikita niya sa balita o sa mga pangunahing lansangan. Automatikong binawasan ni Dina ang gas, pinagmamasdan ang sitwasyon habang nakakunot ang noo. Sa loob-loob niya, checkpoint na naman? Dapat ayos naman ang mga papel ko. Habang papalapit, lalong naging hindi komportable ang pakiramdam niya sa nakikita. Ilang pulis ang nakasandal ng paberde sa patrol car. Ang iba ay nagkukwentuhan at tumatawa, sa halip na abala sa pagsuri ng mga lisensya o pagmamando ng trapiko. May naninigarilyo sa gilid ng kalsada, may naglalaro ng cellphone. Ang aura ay hindi tugma sa salitang ki-opisyal na checkpoint. Nakaramdam ng kaunting kaba si Dina, pero sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Hayaan mo na, kung kumpleto ang dokumento, wala namang dapat maging problema. Sinubukan niyang mag-isip ng lohikal. Binagalan niya ang takbo ng Vespa, sumusunod sa agos ng mga sasakyang isa-isang pinapaparada sa gilid. Isang pulis na nakatayo sa unahan ang biglang kumaway sa kanya, gamit ang isang bastos na kumpas ng kamay, pinapapunta siya sa kanan. Ang kanyang kamay ay hindi nagbibigay ng malinaw na senyas,
basta na lang itinuro at kinumpas ang kamay na parang pinagmamadali si Dina. Sumunod si Dina, bahagyang iniharap ang manibela at itinabi ang motor sa gilid ng kalsada. Ang gulong sa unahan ay huminto hindi kalayuan sa isang marumi at kupas na orange cone. Huminga ng malalim si Dina, sinusubukang maging magalang kahit na nagsisimula ng sumama ang kutob niya. Nang tuluyang huminto ang motor, ibinaba niya ang stand at lumingon sa pinakamalapit na pulis. "Magandang tanghali po, sir," bati niya sa mahina ngunit malinaw na boses. Ang pulis na pumara sa kanya ay tumingin lang ng saglit, tapos ay sumenya sa isa pang kasamahan. Yumuko si Dina ng bahagya, inaayos ang strap ng maliit na bag na nakasukbit sa kanyang katawan, handa sakaling hingin ang mga dokumento. Hindi niya namalayan na ilang hakbang sa likod ng hanay ng mga pulis, isang lalaking malaki ang katawan at maskulado ang nakatayo, habang nakahalukip-kip. Siya si Tonyo. Ang kanyang tingin ay hindi pala kaibigan at hindi rin neutral. Pinagmamasdan niya si Dina mula ulo hanggang paa na parang tinatantya ang isang target. Ang tingin na iyon ay hindi umalis sa puting Vespa, sa mga supot ng pinamili at sa inosenteng mukha ni Dina. Nang hindi namamalaya ni Dina, mula sa sandaling iyon, ang sitwasyon ay nagbago mula sa isang simpleng checkpoint patungo sa isang bagay na mas mapanganib. Mula sa kumpol ng mga pulis sa likuran, nagsimulang humakbang palapit ang malaking lalaki. Ang kanyang uniforme ay mukhang mas plansado kaysa sa iba, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay malayo sa pagiging mabait. Ang kanyang panga ay nakakuyom, ang mga kilay ay salubong, at ang kanyang mga hakbang ay mabibigat na parang bawat yapak ay gustong iparating na siya ang pinakamakapangyarihan sa lugar na iyon. Naramdaman ni Dina ang pagbabago ng hangin mula sa paraan ng pagbibigay daan ng ibang mga pulis. Umatras sila ng bahagya, tila sanay na hayaan ang lalaking ito na kunin ang kontrol sa bawat sitwasyon. Napalunok si Dina, naninikip ang dibdib. Kahit wala pang salitang binibitawan, huminto ang lalaki mismo sa harap ni Dina, nakahalukip-kip habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Hindi masyadong malapit ang distansya, pero sapat na para maramdaman ni Dina ang pressure. Ang hangin na kanina ay mainit lang, ngayon ay tila bumigat. "Lisensya at rehistro, miss," sabi niya sa patag na boses, walang paligoy-ligoy. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay malinaw na nag-uutos. Hindi pakiusap kundi utos na dapat sundin. Bahagyang napatiimbagang si Dina, mabilis na tumango at yumuko. "Opo, sandali lang po," sagot niya ng mahina. Sa pagmamadali, inabot niya ang zipper ng maliit na bag sa kanyang dibdib at nagsimulang maghalungkat sa loob. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa siya ay may kasalanan, kundi dahil ang titig ng lalaki ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkailang. Matapos ang ilang segundong tila napakatagal, nahanap ni Dina ang kanyang lisensya at rehistro, maingat niya itong inilabas, sinisigurong hindi mahuhulog. "Eto po, kumpleto po lahat," sabi niya sabay abot. Kinuha ito ni Tonyo nang hindi lumilingon o nagpapasalamat. Mabilis at bastos ang kanyang galaw, parang kumukuha lang ng kapirasong papel na walang halaga. Dahan-dahang ibinaba ni Dina ang kanyang kamay, sinusubukang ayusin ang paghinga. Pinagmasdan niya ang mukha ni Tonyo mula sa gilid, nakita ang mga mata ng lalaki na mabilis na binabasa ang nakasulat sa mga papel. Sa isang iglap, umasa pa rin si Dina na magiging normal ang lahat. Susuriin lang siya sandali at papayagan ng umalis. Ngunit gumuho ang pag-asang iyon nang biglang tumigil si Tonyo sa isang maliit na linya sa rehistro ng sasakyan. Nanliit ang kanyang mga mata, lalong kumuyom ang panga. Inilapit niya ang papel sa kanyang mukha para makasiguro. "Paso na ang rehistro mo ng ilang araw tanong niya. Pero ang tono ay hindi nagtatanong kundi nag-aakusa. Nagulat si Dina at dahan-dahang tumango. "Opo, sir. Ilang araw pa lang pong paso. Plano ko pong pumunta sa DT ngayong linggo para mag-renew," tapat niyang sagot. Ang boses niya ay nag-aalinlangan hindi dahil nagsisinungaling siya, kundi dahil naramdaman niya sa tono ni Tonyo na ang maliit na bagay na ito ay gagawing malaking problema. Sa paligid nila, tila tumigil ang hangin, naghihintay kung ano ang gagawin ng malaking lalaki kay Dina. Isang mapang-uyam na ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Tonyo. Nang marinig ang pag-amin tungkol sa pasong rehistro, hindi siya mukhang nagulat. Sa halip, parang nahanap na niya ang butas na kanina pa niya hinahanap. Dahan-dahan siyang humakbang palapit, ang distansya nila ni Dina ay ilang hakbang na lang.
Naaamoy na ni Dina ang pawis na may halong amoy ng sigarilyo na nakakapit sa uniforme nito. Nang hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Dina, ibinaba ni Tonyo ang boses niya ng bahagya. Ngunit ang tono ay nananatiling matalim. Kung gusto mong ituloy ang biyahe, magbigay ka ng 10,000. Tapos na ang usapan dito, bulong niya, tila nag-aalok ng solusyon, kahit na malinaw na ito ay pangingikil. Nanlaki ang mga mata ni Dina. 10,000 piso po, ulit niya nang hindi namamalayan, sinusubukang tumayo ng tuwid kahit nang hihina ang kanyang mga tuhod. Pero ilang araw pa lang pong paso ang rehistro. Pwede naman po akong magbayad ng penalty sa D2 ayon sa regulasyon, sinubukan niyang magpaliwanag sa boses na nagsisimula ng manginig ngunit nananatiling magalang. Sa isip niya, ang halagang 10,000 ay hindi makatwiran. Hindi ito multa ayon sa batas, ito ay malinaw na pangungutong. Napalunok si Dina, sinusubukang maniwala na baka may hindi pagkakaunawaan lang, at baka maging maluwag si Tonyo kung makikiusap siya ng maayos. Ngunit suminghal ng malakas si Tonyo, bahagyang itinaas ang baba, at bumuntong hininga ng malakas na parang pagod na sa pakikipag-usap sa taong sa tingin niya ay tanga. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon, sabi niya sa mapanghamak na tono. Inayos niya ang tayo para ipakita ang kanyang tangkad, ipinagyayabang ang malaking katawan. Dito, ako ang batas. Kung hindi ka magbabayad, i-impound ko ang motor mo, ikaw na bahalang maglakad ng papeles, dagdag niya ng walang pag-aalinlangan. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang banta, kundi pagpapakita rin na nararamdaman niyang nasa itaas siya ng batas. Tila ba ang kalsadang iyon ay pag-aari niya, at ang bawat dumadaan ay dapat sumunod sa gusto niya. Sa di kalayuan, ang ilan sa kanyang mga tauhan na nanonood ay nagtatawanan ng mahina. May nagsisikuhan, may umiiling habang sanay na sa ganitong eksena. Ang kanilang tawanan ay hindi malakas, pero sapat na para iparamdam kay Dina na siya ay naipit. Napagtanto niya na kahit subukan niyang lumaban, mas marami sila at lahat sila ay nakauniporme. Hinawakan ng mahigpit ni Dina ang strap ng kanyang bag, sinusubukang kontrolin ang paghinga. Alam niyang mali ang hinihingi nila. Alam niyang siya ay ginigipit. Ngunit kasabay nito, alam din niya na ang isang maling salita na makaka-offend sa kanila ay maaaring magpalala sa sitwasyon. Sa puntong ito, ang psikolohikal na pressure ay nagsimulang dumagan kay Dina. Mabagal pero nakasasakal. Huminga ng malalim si Dina, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang dibdib. Sa tanang buhay niya, hindi siya sanay makipagtalo sa mga taong nakauniporme. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman niyang kung mananahimik siya, lalong lalala ang lahat. Pinilit niyang ilabas ang boses ng malinaw. Pasensya na po, pero hindi ako magbabayad ng 10,000. Sobra naman po yun. Mas gugustuhin ko pang dumaan sa legal na proseso. Ang rehistrong paso ng ilang araw ay hindi mabigat na krimen, sabi niya, mabagal ngunit matatag. Mahigpit pa rin ang hawak ni Dina sa kanyang bag, pero sa pagkakataong ito, naglakas loob siyang tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Tonyo. Sinusubukan niyang ipakita na hindi siya tanga na basta na lang magbabayad ng kahit anong halaga ng walang tanong-tanong. Matagal siyang tinitigan ni Tonyo na parang hindi makapaniwala sa narinig. Sa harap niya ay isang maliit na babae na may puting Vespa, maraming dala, pero naglakas loob na tumanggi sa utos niya. Kumuyom ang kanyang panga, nanliit ang mga mata. Sino sa akala mo ang kinakausap mo, ha? Tumaas ang boses niya ng isang octave, hindi na pataggaya kanina. Ang tonong iyon ay nagpaatras sa mga tao sa paligid. Ang mainit na hangin ay tila lalong uminit nang magsimulang lumabas ang galit ni Tonyo. Humakbang siya ng kalahating hakbang palapit, sadyang binawasan ang distansya para mang-intimidate. Bumilis ang tibok ng puso ni Dina, pero tumanggi siyang umatras. Muli siyang lumunok, nilalabanan ang takot na nagsisimulang kumain sa kanya, pero sinusubukan pa ring panindigan ang kanyang posisyon. Hinihiling ko lang po ang katarungan. Hindi naman po ako gumawa ng krimen para pagbayarin ang ganoon kalaking halaga, sabi niya. Bahagyang nanginginig ang boses, pero malinaw ang pangungusap. Hindi siya sumisigaw, hindi nagmumura, nagsasalita lang gamit ang katwiran na sa tingin niya ay tama. Sa loob-loob ni Dina, alam niya ang panganib. Habang lalo siyang nagmamatigas, lalong nete-trigger ang ego ng lalaking nasa harap niya. Pero alam din niya na kung susuko siya ngayon, pagsisisihan niya habang buhay na hinayaan niyang manaig ang kawalan ng katarungan ng hindi man lang lumalaban.
Ang ibang mga motorista na naghihintay ay nagsimulang lumingon. Ang ilan ay tumitingin sa side mirror, ang iba ay nagkukunwaring inaayos ang helmet habang sumisilip. Narinig nila ang bahagi ng usapan, naintindihan na tumatanggi si Dina na magbayad ng malaking halaga. Ngunit nang magpakawala ng matalim na tingin si Tonyo sa paligid, isa-isa silang yumuko, nagkunwaring abala sa kani-kanilang mga motor. Walang naglakas loob na magsalita o magtanggol. Ang kapaligiran ay tila nagyelo sandali. Tanging tunog ng makina at mabibigat na paghinga ang naririnig. Naramdaman ni Tonyo na ang kanyang otoridad ay hinahamon sa harap ng publiko ng isang babaeng sa tingin niya ay walang galang. Sa puntong ito, naputol ang pisi ng kanyang ego, at ang sitwasyon ay nagsimulang magbago patungo sa isang bagay na mas mapanganib. Si Tonyo, na naramdamang napahiya sa harap ng kanyang mga tauhan at mga tao sa paligid, ay biglang naubusan ng pasensya. Walang babala, inabot niya ang braso ni Dina at hinila ito ng malakas. Bumaba ka sa motor, sigaw niya ng malakas, nangingibabaw sa ingay ng kalsada. Si Dina, na nasa posisyong nakaupo at nakahawak sa manibela, ay hindi nakapaghanda sa biglaang paghila. Nawala ang kanyang balanse. Tumagilid ang Vespa at ang katawan ni Dina ay humampas sa gilid. Wala siyang oras para tumukod. Ang kanyang palad ang unang tumama sa aspalto bago sumunod ang gilid ng kanyang katawan. Aray, sigaw ni Dina. Naputol ang kanyang paghinga dahil sa gulat at sakit na dumating ng sabay. Ang mainit na aspalto ay kumayod sa balat ng kanyang palad at tuhod. Agad na naramdaman ang hapdi. Sinubukan ni Dina na huminga ng malalim, pilit na bumabangon kahit masakit. Pero bago pa siya makatayo, ang anino ng malaking katawan ni Tonyo ay muling tumakip sa kanyang paningin. Nakaangat lang ang tingin si Dina nang ang kamay ni Tonyo ay mabilis na humampas sa kanyang pisngi. Isang malakas na sampal ang dumapo ng walang awa, dahilan para mapalingon ang ulo ni Dina sa gilid. Matuto kang rumespeto kapag kinakausap ang pulis, sigaw ni Tonyo na puno ng galit. Ang boses niya ay umalingaw sa gitna ng tunog ng mga sasakyang dumadaan. Otomatikong hinawakan ni Dina ang kanyang pisngi na biglang uminit at pumintig. Nangilid ang kanyang luha, hindi lang dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa kahihiyan na humampas ng mas malakas. Katatapos lang siyang itulak at sampalin sa harap ng maraming tao, dahil lang sa lakas loob niyang tumanggi sa isang hindi makatwirang kahilingan. Nanikip ang kanyang lalamunan. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay bara sa lalamunan. Ang naririnig lang ay ang kanyang humahangos na paghinga at ang mabilis na tibok ng puso. Ang ilang mga residente at motorista sa gilid ng kalsada ay nagulat sa pangyayari. May mga nagtakip ng bibig, ang iba ay nanigas sa kanilang mga motor. Pero walang naglakas loob na lumapit. Pinili nilang manatili sa ligtas na distansya, nagbubulungan lang ng mahina. Kaawa-awa naman, paso lang naman ang rehistro, bulong ng isa, takot na marinig ng pulis. Tumango ang iba pero nanatiling nakayuko nang igala ni Tonyo ang kanyang tingin. Walang naglakas loob na magsalita ng malakas o makialam. Naiwan si Dina na harapin ang galit ni Tonyo ng mag-isa. Habang ang sakit, kahihiyan, at takot ay naghahalo sa gitna ng init ng kalsada, kahit na ang tuhod ay gasgas at ang palad ay mahapdi dahil sa aspalto, tumanggi si Dina na manatiling nakahiga. Umuungal siya ng mahina habang pilit na bumabangon, pinupuwersa ang mga binti na buhatin ang bigat. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, mabigat ang paghinga dahil sa sakit, galit at takot. Ang pisngi niyang kasasampal lang ay pumipintig pa rin. Sa isang sandali, gusto na niyang sumuko, pero ang imahe ng kanyang sarili bilang isang babaeng hinayaang mapahiya sa gilid ng kalsada ay nagpadiri sa kanya. Sa huling lakas, tumayo siya ng tuwid kahit na ang katawan ay medyo gumedyoang. Si Tonyo, na nag-akalang mananatiling nakalugmok si Dina sa lupa, ay nagulat nang makita ang babae na muling tumayo sa harap niya. Ang tingin ni Dina sa pagkakataong ito ay iba na. Nandoon pa rin ang takot, pero sa likod nito ay may tapang na lumilitaw. Sir, wag naman po kayong sumobra, sigaw niya, sa pagkakataong ito ay hindi na itinatago ang lakas ng boses. Basag ang boses niya, pero malinaw. Muling lumingon ang mga tao sa paligid dahil sa gulat na makita si Dina na naglakas loob sumigaw ng ganoon pagkatapos itulak at sampalin. Alam ni Dina na baka masaktan siya lalo, pero sa puntong ito, masyado na siyang na-corner para manahimik. Nang hindi na nag-iisip ng matagal,
Itinaas ni Dina ang dalawang kamay at itinulak ang dibdib ni Tonyo gamit ang buong lakas niya. Ang tulak na iyon ay walang binatbat sa laki ng katawan ni Tonyo, pero sapat na ito para mapaatras siya ng isang hakbang. Puno pa rin ng emosi si Dina, nakuha niyang hampasin ang balikat nito. Ang hampas na iyon ay maaaring hindi masyadong masakit sa pisikal, pero tinamaan nito ang ego ni Tonyo ng matindi. Sa unang pagkakataon sa checkpoint na ito, sa harap ng kanyang mga tauhan, ang target ay naglakas loob na lumaban ng hayagan. Naramdaman ni Dina na nanginginig ang kanyang kamay pagkatapos humampas, pero hindi siya nagsisi. Natahimik si Tonyo sandali dahil sa gulat, tapos ay sumabog ang galit ng mas matindi. Walang hiya ka, umuungal niyang sigaw. Ang boses ay umalinggaw sa buong pulutong. Ang kanyang mga tauhan na nanonood ay tumawa ng maikli. Ang ilan ay may tonong ng iinsulto, ang iba naman ay mukhang nag-aalala na makita ang kanilang amo na nilalabanan ng isang babae. Nagkatinginan sila, hindi sigurado kung dapat na ba silang makialam o maghintay ng utos. Alam ni Dina na maliit ang tsansa niya. Imposibleng manalo siya sa lakas laban sa lalaking ganito kalaki at sa mga kasama nito. Pero sa loob niya, nakagawa na siya ng mahalagang desisyon. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, hindi siya maaalala bilang babaeng nanahimik habang tinatapakan at ipinapahiya sa gilid ng kalsada. Ang ganti ay dumating na parang bagyo nang maramdaman ni Tonyo na natapakan ang kanyang ego. Pulang-pula ang mukha niya, ang mga ugat sa liig ay lumalabas. Nang walang pag-aatubili, pinaulanan niya ng suntok si Dina. Ang lakas ng loob mong labanan ako ha, sigaw niya na puno ng galit. Nagulat si Dina at reflex na itinaas ang kamay para sumangga. Pero malinaw na hindi pantay ang lakas nila. Ang unang suntok ay tumama sa braso na ginamit niya pangharang sa mukha, dahilan para mapaatras siya ng kalahating hakbang. Bago pa siya makabawi, sumunod na ang isa pang suntok. Mula sa ibang direksyon, isang suntok ang tumama ng direkta sa tiyan ni Dina. Naputol ang kanyang paghinga, napayuko siya agad. Ang kamay ay nakahawak sa tiyan na parang sinaksak mula sa loob. Hindi pa nawawala ang sakit. Isa pang suntok ang humampas sa kanyang balikat ng malakas dahilan para mawalan siya ng balanse. Tinulak siya ni Tonyo ng malakas gamit ang dalawang kamay. Ang katawan ni Dina ay tumalsik paatras at muling bumagsak sa mainit na aspalto. Sa pagkakataong ito, wala na siyang oras para sumangga gamit ang kamay. Ang kanyang likod ay tumama sa matigas na kalsada ng buong lakas. Ang sakit ay kumalat mula likod hanggang sa buong katawan, dahilan para halos hindi niya makontrol ang paghinga. Humingal si Dina ng mabilis at mabigat. Ang paningin niya ay nagsimulang umikot. Ang sikat ng araw na kanina ay mainit lang, ngayon ay nakakasilaw at nagpapalabo sa paligid. Sinubukan niyang mag-focus pero lahat ay gumedjuwang. Tama na po. Nahihilo ako, pakiusap ni Dina sa boses na halos hindi marinig. Sinubukan niyang gumapang palayo, ang dalawang kamay ay naghahanap ng kakapitan sa aspalto na puno ng alikabok at graba. Ang mga gasgas sa tuhod ay kumayod sa magaspang na ibabaw na nagdagdag ng hapdi. Hindi na nagbalak lumaban si Dina, gusto na lang niyang tumigil ang pananakit. Ngunit para kay Tonyo, ang pagsuko ay hindi sapat para pawiin ang galit. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis ni Tonyo ang kanyang paa at sinipa ang tagiliran ni Dina na sinusubukang bumangon. Ang sipang iyon ay nagpagulong kay Dina at muling bumagsak ng patagilid. Para madala ka, sigaw niya ng malakas na tila gustong marinig ng lahat. Ang kanyang mga tauhan ay nakatayo lang sa likuran, walang sumubok na pumigil. Ang ilan ay tumawa ng mahina, tinitingnan ang nakikita bilang isang nakakatawang palabas sa gitna ng init ng araw. Walang humakbang para pigilan o sabihin man lang na tama na. Tila ba ang pambubugbog sa isang babae ay normal na paraan ng pagtuturo ng leksyon sa mga naglalakas loob na lumaban. Habang si Dina ay nakahiga sa kalsada, masakit ang buong katawan, ang hininga ay kapos at ang ulirat ay dahan-dahang nawawala ng mag-isa sa gitna ng mga taong piniling manahimik. Hindi pa nakontento sa pambubugbog kanina, yumuko si Tonyo at hinawakan ang nanghihinang braso ni Dina. Walang pakialam sa mahinang daing na lumabas sa bibig ng babae, kinaladkad niya ang katawan ng dalaga palayo sa motor papunta sa isang puno sa gilid ng kalsada. Ang sapatos ni Dina ay kumayod sa lupa, ang dulo ng paa ay tumatama sa mga bato at ugat na nakausli. Itatali natin para hindi na makapalag, sabi niya ng may kadalian, tila normal lang ang ginagawa.
Patag ang tono, pero ang kilos ay malinaw na lumampas sa hangganan. Sinubukan ni Dina na sumabay sa hila, pero ilang beses natisod ang kanyang paa dahil sa sobrang panghihina ng katawan. Nagpumigla si Dina kahit halos ubos na ang lakas. Sinubukan ng mga kamay na humila pabalik, ang mga balikat ay sinusubukang kumawala, pero masyadong mahigpit ang hawak ni Tonyo. Sir, wag. Gusto ko lang umuwi, ang boses niya ay paos at bara sa lalamunan. Hindi na siya nagsasalita tungkol sa buwis o multa, gusto na lang niyang makaalis sa sitwasyong ito ng buhay at makauwi. Pero hindi pinansin ni Tonyo. Kinalagkad niya si Dina hanggang sa tumama ang likod nito sa magaspang na balat ng puno. Mula sa bulsa ng isang tauhan, kinuha niya ang isang lumang lubid. Mabilis at marahas ang galaw, hindi binibigyan ng pagkakataon si Dina na makatakas. Nagsimulang ipulupot ni Tonyo ang lubid sa katawan at mga braso ni Dina. Ang lubid ay nakapulupot sa dibdib, braso, at pulso, itinatali siya ng mahigpit sa puno. Sa bawat hila ng lubid, lalong naiipit ang katawan ni Dina, mahirap gumalaw. Napadaing siya sa sakit nang humiwa ang lubid sa balat na pasa at mahapdi na. Samantala, ang mga pinamili ni Dina ay nagkalat sa lupa. Punit ang mga plastik, ang ilang gulay ay gumulong sa kanal, basag ang mga itlog sa kalsada, ang mga rekado ay kumalat nang walang pumapansin. Ang puting Vespa ay iniwang nakatagilid, halos matanggal ang stand, saksi sa hindi makataong ginawa sa may-ari nito ilang metro lang ang layo. Nagawa lang igalaw ni Dina ang kanyang ulo ng bahagya para tingnan ang mga labi ng pagkaing iningatan niya ng mabuti, ngayon ay sira-sira na. Dahan-dahan, nagsimulang magkumpula ang mga residente sa di kalayuan. May nakatayo sa harap ng sari-sari store, may nakahinto sa motor, may sumisilip mula sa bintana ng kotse. Pero lahat ay nag-aatubiling lumapit. Kaawa-awa naman, pero kung tutulong tayo, baka tayo pa ang mapahamak, bulong ng isang ale sa kapitbahay. Ang mga mata ay hindi umaalis sa nakataling katawan ni Dina. Tumango lang ng bahagya ang kapitbahay, tensyonado ang mukha. Kinagat ni Dina ang kanyang labi, pinipigil ang hikbi na kanina pa nakabara sa dibdib. Sa huli, tumulo ang luha, hindi lang dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa kahihiyan na sumasakal sa puso. Pakiramdam niya ay ginawa siyang tontonan. Wala akong kasalanan, paso lang ang rehistro ko, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Inulit niya ang mga salitang iyon sa isip, parang gustong ipaalala sa sarili na hindi siya kriminal, kahit na tinatrato siyang parang kriminal sa harap ng madla. Hindi nagtagal matapos mawala ng kakayahang lumaban si Dina sa gapos ng lubid, sumulyap si Tonyo sa isang maliit na karinderya sa malapit. Sa harap ng tindahan ay may balde ng tubig na ginagamit sa paghugas ng pinggan. Nang walang kahihiyan, lumakad siya roon at kinuha ang balde nang walang paalam. Ang may-ari ng tindahan ay nakatingin lang, tensyonado ang mukha, pero hindi naglakas loob na magreklamo. Isa sa mga tauhan ni Tonyo ang lumapit habang tumatawa ng mahina. Buhusan na ba natin, boss? Tanong niya sa tonong nagbibiro, tila ba ang gagawin ay isang maliit na kalokohan lang. Sumulyap si Tonyo, nakangiti ng may kasiyahan ang sulok ng labi. Hindi siya sumagot ng mahaba, tumango lang ng bahagya, habang bitbit ang balde ng tubig palapit kay Dina na nakatali pa rin sa puno. Si Dina, na nakita ang papalapit na balde, ay napalunok na lang. Ang katawan niya ay pagod, ang ulo ay hilo, at ang paningin ay lumalabo paminsan-minsan. Alam niyang walang silbi ang magmakaawa, pero ang instinct ay nag-utos pa rin sa kanya na magsalita ng mahina. Huwag po, ang boses niya ay paos, halos wala ng tunog. Hindi pinansin ni Tonyo. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang balde at ibinuhos ang tubig kay Dina ng malakas, mula ulo hanggang paa. Napasinghap si Dina, nanginig ang katawan dahil sa lamig at gulat. Nabulunan siya sandali nang pumasok ang tubig sa mukha at ilong, tapos ay tumulo sa lieg at damit. Hindi tumigil doon, pinuno ulit ni Tonyo ang balde at bumalik para buhusan siya ulit ng ilang beses hanggang sa basang-basa ang damit ni Dina at dumikit sa katawan, ipinapakita ang kanyang kahinaan sa sandaling iyon. Nanginig si Dina, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pakiramdam na nyurakan hanggang sa kaibuturan ng puso. Tumutulo ang tubig mula sa baba, ang basang buhok ay nakadikit sa mukha, at ang damit ay nakadikit sa balat. Yumuko siya, sinusubukang itago ang mukha, pero ang gapos ay nililimitahan ang galaw niya. Ang kahihiyan, galit at kawalan ng laban ay naghalo-halo.
Ipinikit niya ang mga mata sandali, umaasang ang lahat ng ito ay bangungot lang na matatapos din agad. Pero ang boses ni Tonyo ay humila sa kanya pabalik sa realidad. O ano ngayon? Gusto mo pa bang lumaban, pang-uyam niya ng may kasiyahan. Ang pangungusap na iyon ay nakakasugat, malinaw na hindi tanong, kundi pang-iinsulto. Hindi sumagot si Dina, nanginginig ang mga labi, nakakahinga lang ng maikli. Ang mga tauhan ni Tonyo ay tumawa ng malakas nang marinig ang pang-uyam na iyon. Tingnan mo, mukhang prisoner of war sabi ng isa sabay turo kay Dina. Ang iba ay nakisali sa tawanan at pangungutya. Para sa kanila, ang katawan ng isang babaeng basang-basa at nakatali sa puno ay naging isang nakakatawang palabas sa gitna ng tirik na araw. Sa kabilang banda, ang mga residenteng nanonood ay piniling yumuko. Ang iba ay nagtakip ng bibig dahil sa shock, hindi makapaniwala sa nakikita na nangyayari mismo sa harap nila. Ang isa pang grupo ay tahimik, hawak ang cellphone, nag-aatubili kung kukunan ba ng video bilang ebidensya o magkukunwaring walang nakita para sa sariling kaligtasan. Ang kalsada na kanina ay mainit at maingay lang, ngayon ay naging entablado ng pagpapahirap kung saan ang isang tao ay ipinapahiya ng lubusan sa harap ng daan-daang mata, pero halos walang boses na naglakas loob na magtanggol. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang kapaligiran ay ibang-iba sa kaguluhan sa Diversion Road. Si Arthur ay nakaupo sa sala ng bahay ng isang kapitbahay, nakasandal sa upuan, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho. Sa mesa ay may baso ng tsaan na lumalamig na. Simple lang ang usapan tungkol sa kung ano-ano lang. Mukha siyang kalmado, hindi alam na sa ibang lugar, ang kanyang asawa ay ipinapahiya. Biglang may malakas na katok sa pinto. Hindi karaniwang katok, kundi nagmamadali at may takot. Napalingon ang may-ari ng bahay dahil sa gulat, habang si Arthur ay napaupo ng tuwid ayon sa instinct, nararamdamang may mali. Bumukas ang pinto, isang hingal na binatilyo ang lumitaw, pawisan ang noo. Sir! General Arthur Poe. Si Ma'am Dina. Binubugbog po si Ma'am Dina ng mga pulis sa Diversion Road. Nakatali po sa puno, mukhang grabe po ang ginawa, sabi niya ng pautal-utal. Ang kwartong dati ay relax ay biglang tumahimik. Mabilis na tumayo si Arthur hanggang sa muntik nang tumumba ang upuan sa likod niya. Tensyonado ang mukha niya, ang mga mata ay nakatuon sa binatilyo. Anong sabi mo? Tanong niya ng maikli, mababa ang boses pero may halong nakakatakot na aura. Nagbago ang ekspresyon ng mukha, hindi na siya ang bisitang nakikipagkwentuhan lang, kundi naging isang commander na kakatanggap lang ng emergency report. Itinaas ni Arthur ang kamay bilang senyas sa binatilyo na magsalita ng mas mabagal. Pakipaliwanag ng dahan-dahan, pakiusap niya, kahit na sinasabi ng mga mata niya na nagsisimula ng sumabog ang galit. Sinubukan ng binatilyo na ayusin ang paghinga, lumunok bago nagpatuloy. Nakita ko po ng sarili kong mga mata, sir, nanginginig ang boses niya. Dumaan po si Ma'am Dina sa Diversion Road, pinara ng pulis, tapos kinalagkad pababa ng motor, pinalo, itinali sa puno, tapos binuhusan ng tubig sa harap ng maraming tao. Hindi po ako makalapit, pero sigurado po ako na asawa niyo yun. Bawat salitang lumalabas ay parang dagdag na bigat sa dibdib ni Arthur. Kumuyom ang panga niya, hindi namamalayang nakakuyom na ang kamao. Sa isang iglap, napuno ang isip niya ng imahe ni Dina na nakatayo sa gitna ng init ng araw, niyuyurakan na parang kriminal. Nang walang sinasayang na salita, kumilos agad si Arthur. Dinukot niya ang susi ng kotse sa bulsa ng mabilis at tiyak. Ang tingin niya ay wala na sa binatilyo, kundi nakatuon sa pinto, tila gustong paikliin ang distansya, papunta sa Diversion Road sa lalong madaling panahon. Ituro mo ang daan, maikli at madiin niyang sabi. Walang tono ng pakikipag-usap. Tumango ng mariin ang binatilyo at tumalikod para tumakbo palabas. Tumabi na lang ang may-ari ng bahay, hindi naglakas loob na magtanong. Sa loob ng ilang segundo, ang kapaligiran ng tahimik na sala ay naging simula ng isang pagsabog ng paghihiganti. Humakbang si Arthur ng malalaki at matatag, hindi bilang bisita, kundi bilang asawa at general nakakaalam lang na ang asawa ay nyurakan ng mga taong dapat sana ay tagapagpatupad ng batas. Pumrena ng malakas ang kotse ni Arthur sa gilid ng Diversion Road. Umingit ang gulong sa kalsada nang apakan niya ang preno ng sagad. Hindi pa man tuluyang namamatay ang makina, binuksan na niya ang pinto at bumaba ng nagmamadali.
Sa harap niya ay nakita niya ang mga taong nagkukumpulan sa gilid ng kalsada. Mga motorsiklong nakabara at kapaligirang halatang hindi normal. Nilampasan niya ang dalawang motorsiklong nakaharang, mabilis na iginala ang tingin sa gitna ng umpukan. Doon, malapit sa malaking puno sa gilid ng daan, nakita niya ang isang figura na nagpasikip ng dibdib niya agad. Dina. Ang asawa niya ay nakatali sa puno, basang-basa ang damit, magaang mukha, at nanginginig ang katawan. Tila tumigil ang mundo ni Arthur sandali nang luminaw ang imaheng iyon sa kanyang isipan. Dina, tawag ni Arthur ng mahina, pero ang boses ay puno ng emosyon at galit na pinipigil. Sapat na ang boses na iyon para dahan-dahang lumingon si Dina. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ang basang buhok ay nakadikit sa mukha, at ang labi ay bahagyang putok. Arthur, halos hindi lumabas ang boses niya. Isang maikling salita lang na mahina, pero sapat na para ipakita kung gaano kasama ang pinagdaanan niya. Mabilis na lumakad si Arthur palapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga nagulat na tingi ng mga residente na nagsisimulang makakilala kung sino ang bagong dating. Mabibigat ang bawat hakbang niya, pero ang tingin ay hindi umaalis sa lubid na gumagapos sa katawan ng asawa. Nakita niya ang lubid na nakapulupot sa dibdib at braso ni Dina, dumidiin sa pasang balat. Nang malapit na si Arthur kay Dina, may boses na nanggaling sa gilid. Hoy! Area of Operation 2, bawal makialam dito ah. Sigaw ni Tonyo mula sa patrol car. Humakbang siya ng ilang beses palapit, sinusubukang panatilihin ang imahe sa harap ng mga tauhan at residente. Pero hindi lumingon si Arthur kahit kaunti. Nakakuyom ang panga, malamig ang mga mata. Nang walang sinasabing kahit ano kay Tonyo, itinuon ni Arthur ang pansin sa lubid na nakatali kay Dina. Mabilis ang galaw ng kanyang mga kamay, tumpak, pero maingat para hindi madagdagan ang sakit ng asawa. Isa-isa niyang kinalagan ang mga buhol hanggang sa hindi na nakadikit ang katawan ni Dina sa puno. Inalalayan ni Arthur ang balikat ni Dina para hindi ito matumba, sinisigurong kaya pa nitong tumayo. Matapos makalaya si Dina, inusog siya ni Arthur ng bahagya sa likuran, tila ginagamit ang sariling katawan bilang pananggalang ayon sa instinct. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon at tumitig sa hanay ng mga pulis na nakatayo, hindi kalayuan. Ang boses niya ay mahina, pero malamig at malinaw nang magtanong siya. Sinong may gawa nito? Walang sigawan, walang pagsabog ng emosyon sa boses. Pero dahil doon, lalong bumigat ang tanong. Naramdaman ng mga nanonood na residente ang nakakatakot na aura. Tila biglang tumaas ang tensyon sa paligid. May mga nagpigil ng hininga, may mga nagkatinginan. Alam nila na mula nang dumating si Arthur at nakita ang kalagayan ni Dina ng sarili niyang mga mata, ang sitwasyon sa checkpoint na hawak ni Tonyo kanina ay nagbago na patungo sa isang bagay na maseryoso. Naglakad si Tonyo palapit habang nakataas ang dibdib. Hindi pa talaga namamalayan kung sino ang lalaking nakatayo at humaharang kay Dina. Tinitigan niya si Arthur ng mapanghamon, sinusubukang panatilihin ang posisyon bilang leader. Ako ang humahawak ng checkpoint dito. Kung lumaban ang asawa mo sa otoridad, kailangan niyang harapin ang kahihinatnan. Internal na usapin namin to, sabi niya ng matapang. Mabigat ang mga salita, pero halatang sinusubukan niyang pagtakpan ang sitwasyong lumala na. Sa likuran niya, nanigas ang ilang tauhan. May nakayuko, may nagkukunwaring nagmamando ng trapiko, kahit na nakikinig sa bawat salita. Hindi sumagot si Arthur ng pasigaw agad. Tinitigan niya ang mga mata ni Tonyo, tahimik at matalim. Kahihinatnan ka mo, ulit niya ng mahina. Nakikita ko rito walang sinusunod na procedure, walang mission order, walang malinaw na hangganan. Puro pananakit at pagyurak sa dignidad lang ang meron, sabi niya. Hindi malakas ang boses, pero bawat salita ay parang bigat na dumadagan. Walang pagdadrama, pero malinaw na ipinapakita na alam niya ang pagkakaiba ng tamang checkpoint at ng gawaing abusado. Nagsimulang magbulungan ang mga residente na pagtanto na ang lalaking bagong dating ay hindi ordinaryong tao. Ang paraan ng pagsasalita, ang kalmadong tindig pero desidido. Iba sa karaniwang tao na nagwawala para tulungan ang kamag-anak. Sa gitna ng tensyon, isang pulis na nakatayo sa likod ni Tonyo ang lumapit at bumulong ng mahina sa tainga ng hepe. Boss! Si General Arthur yan. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpabago sa kulay ng mukha ni Tonyo.
Ang pamumula ng mukha ay nawala, napalitan ng pamumutla na pilit niyang itinatago. Kilala niya ang pangalang ito at alam niya ang posisyon at impluwensya nito. Pero dahil sa ego at pride, hindi siya makaatras. Bumuntong hininga siya ng malakas, sinusubukang kontrolin ang boses. Wala akong pakialam kung sino ka man. Dito, ako ang may hawak ng kalsada, sabi niya, kahit na hindi na kasing bigat ang boses kumpara kanina. May kaunting panginginig na nagsisimulang lumabas, nagpapakita ng kawalan ng kasiguruhan na pilit niyang tinatakpan sa harap ng mga tauhan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arthur para makipagtalo sa ranggo. Humakbang siya ng isa papalapit, binawasan ang distansya, hanggang sa maramdaman ni Tonyo ang bigat ng sitwasyon. At dito, sinaktan mo lang naman ang asawa ko, sabi ni Arthur ng mahina pero malinaw. Ang tingin ay hindi umaalis. Ang pangungusap na iyon ay simple pero mabigat. Para kay Tonyo at sa mga tauhan, hindi iyon simpleng reklamo ng residenteng pakiramdam ay hindi naging patas ang trato. Ito ay direktang pahayag mula sa asawa at mataas na opisyal ng militar na nakita ang sariling asawa na binugbog, itinali at ipinahiya. Ang hangin sa paligid ay tila sumisikip. Pinigil ng mga residente ang hininga, naghihintay kung anong mangyayari kapag nagbanggaan ang ego ng dalawang makapangyarihang panig hanggang sa sumabog. Umabot sa sukdulan ang tensyon ng si Tonyo, na nararamdamang naiipit na, ay sinubukang gamitin ang huling alas para ipakita na may kapangyarihan pa siya. Sa mukhang tensyonado at nakakuyom na panga, itinaas niya ang kamay at hinawakan ang balikat ni Arthur, akmang itutulak ito palayo. Kung hindi ka masaya, sa presinto tayo mag-usap, sabi niya sa mapanghamong tono. Ang kilos na iyon ay hindi lang simpleng paghawak, kundi pagtatangkang mag-pressure at kontrolin ang sitwasyon. Para kay Tonyo, ito ang huling paraan para maisalba ang mukha sa harap ng mga tauhan at residente. Pero para kay Arthur, ang paghawak na iyon ay pagtawid sa linya. Hindi lang siya humaharap sa isang abusadong pulis, kundi sa taong naglakas loob na hawakan at saktan ang asawa niya. Sa isang iglap, kumilos si Arthur. Ang kanang kamay niya ay agad na tumepis sa kamay ni Tonyo na nasa balikat. Habang ang kaliwang kamay ay pumilipit sa pulso ng lalaki gamit ang teknik na sanay na. Si Tonyo, na sanay manakit ng iba, sa pagkakataong ito ay siya naman ang nakatikim. Aray, sigaw niya. Ang malaking katawan niya ay napayuko dahil hindi kinaya ang sakit sa kasukasuan. Hindi sumigaw si Arthur, hindi nagbanta ng mahaba. Nakafocus sa galaw na epektibo at kontrolado. Umikot siya, ginamit ang bigat ng katawan ni Tonyo mismo para ibagsak ito sa lupa. Bumagsak ang higante ng malakas, alikabok ay umalimbukay. Nakita ito ng mga tauhan at agad na rumesponde, sumugod palapit nang makitang dehado ang amo. Dalawang pulis na pinakamalapit ang sinubukang umatake halos sabay. Ang isa ay hinila ang kwelyo ni Arthur mula sa likod, ang isa ay nag-ambang manuntok sa dibdib. Pero si Arthur, na sinanay bilang general at nakaranas na ng mas malalang sitwasyon, ay nabasa ang lahat ng galaw. Tinabig niya ang unang suntok gamit ang braso, umikot, at gumanti ng tulak sa dibdib ng umatake ng napakalakas dahilan para tumalsik ito paatras at bumagsak paupo. Yung humila naman sa kwelyo niya mula sa likod, hinawakan ni Arthur ang pulso, pinilipit, at hinila paharap hanggang sa mawala ng balanse at sumubsob ang mukha sa aspalto. Ang isa pa na sumubok makisali ay nakahakbang lang ng kalahati bago gumalaw si Arthur at ibinagsak siya gamit ang malinis na teknike. Ang bawat galaw ni Arthur ay mabilis, tiyak at walang labis na kilos. Sa loob ng maikling panahon, si Tonyo at ilan sa kanyang mga tauhan ay nakalugmok na sa aspalto na kanina lang ay saksi sa pagdurusa ni Dina. Ang kaibahan lang, sa pagkakataong ito, hindi katawan ni Dina ang tinatapakan, kundi ang mga gumawa ng mali ang nakatikim ng tigas ng kalsada. Ang mga residenteng kanina ay tahimik ay nagsimulang mag-ingay. Walang naglakas loob na pumalakpak ng malakas, pero ang mga bulungan ay puno ng kasiyahan. Buti nga, ang tagal ng naghahari-harian, bulong ng isa sa umpukan. Ngayon lang may naglakas loob na gumanti, dagdag ng isa pa ng mahina. Si Dina, na nakatayo hindi kalayuan sa likod ni Arthur, ay napahawak sa dibdib. Mabigat pa rin ang paghinga at mahina ang katawan, pero sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, nakaramdam siya ng kaunting gaan ng loob. Ang makitang hindi na nakatayo si Tonyo para mang-api, makitang hindi na tumatawa ang mga tauhan nito,
ay nagparamdam sa kanya na ang kawalan ng katarungan na katatanggap lang niya ay hindi pinalampas. Kahit papaano ngayon, hindi siya lumalaban ng mag-isa. Nakatayo si Arthur sa harap niya, matatag, naging malinaw na pader sa pagitan niya at ng mga taong nanakit sa kanya. Ang ilan sa mga residenteng nanonood ay nagsimulang maglakas loob na ilabas ang kanilang mga telepono at kunan ng video ang huling bahagi ng pangyayari. Baka nanginginig pa ang kamay dahil sa pag-aalinlangan, pero ang imahe ni Tonyo na nakahiga, ang ibang pulis na takot, at si Arthur na nakatayo para protektahan ang asawa ay masyadong mahalaga para palampasin. Ipinakita ng video ng malinaw ang maga na mukha ni Dina, ang basang damit, at ang lubid na kakatanggal lang na nakatambak. May mga boses sa background, nagrereklamo tungkol sa illegal checkpoint at pangingikil na kakatapos lang nilang masaksihan. Hindi nagtagal matapos ang insidente, ang mga video na iyon ay ipinadala sa mga family group chat, village group, at kumalat sa social media. Sa loob ng ilang oras, ang mga maikling clip na iyon ay kumalat na kasama ang mga caption tungkol sa illegal checkpoint, ang hinihinging 1,000 pesos, at ang pananakit sa isang babae dahil lang sa pasong rehistro ng ilang araw. Nagsimulang mabuo ang pressure mula sa publiko. Puno ng galit ang mga komento. Marami ang humihiling na kasuhan ng maayos ang mga pulis sa video, ilabas ang mga pangalan at sibakin. Ang local media ay nagsimulang magbalita, sinundan ng mga pangunahing istasyon ng Z. Wala nang puwang para sa organisasyon ng pulisya na magkunwaring walang alam. Sa loob ng ilang araw, ipinatawag si Tonyo at ang kanyang mga tauhan sa Internal Affairs, VIF. Sinibak sa pwesto at inimbestigahan. Pero sa pagkakataong ito, hindi kontento ang publiko sa pagsibak lang o parusang administratibo. Ang panawagan para sa kasong kriminal ay lalong lumakas, lalo na nang malaman ang katayuan ni Dina at Arthur. At nang malaman ng lipunan na ang biktima ay asawa ng isang general, ang proseso ay umusad patungo sa investigasyon ng kasong kriminal. Ang katayuan nila ay nagbago mula sa pagiging saksi patungo sa pagiging suspect sa kasong pangingikil at pananakit. Sa korte, ang mga ebidensya mula sa video, mga saksi, at medical certificate tungkol sa mga sugat ni Dina ay isa-isang iniharap. Si Tonyo na dating nakatayo ng mayabang sa gitna ng kalsada, ngayon ay nakaupo sa akusado, suot ang damit ng bilanggo, wala ng tawa ng mga tauhan o kapangyarihan ng uniforme para protektahan siya. Hinatulan ng korte ng pagkakulong dahil sa pangingikil, pananakit at pang-aabuso sa tungkulin. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nakatanggap din ng parusa ayon sa bigat ng partisipasyon. Sa labas ng korte, ang kinatawan ng pambansang pulisya, Ziki, ay nagdaos ng press conference para humingi ng paumanhin sa publiko at kay Dina ng opisyal. Tiniyak nila na ang ginawa ni Tonyo ay hindi sumasalamin sa organisasyon at nangakong pagbubutihin ang pagbabantay at proseso ng mga checkpoint. Para sa ilan, huli na ang pahayag na iyon. Pero kahit papaano, may pag-amin na ang nangyari kay Dina ay isang seryosong paglabag, hindi lang simpleng hindi pagkakaunawaan sa kalsada. Habang abala ang mundo sa labas sa kaso, sa bahay, dahan-dahang nagpapagaling si Dina sa pisikal at mental. Ang mga pasa sa katawan at mukha ay nagsimula ng mawala. Pero ang alaala ng pagtulak, pagpalo, pagtali at pagbuhos ng tubig ay madalas pa ring bumabagabag sa kanya sa gabi. Nanatili si Arthur sa tabi niya, sinisigurong umiinom siya ng gamot, kumakain sa oras, at hindi hinahayaang harapin ang trauma ng mag-isa. Isang gabi sa tahimik na sala, nakaupo si Dina sa tabi ni Arthur, mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. Akala ko mamamatay na ako sa gilid ng kalsada nung araw na iyon, mahina niyang sabi, nakatulala sa kawalan. Hinawakan ni Arthur ng mas mahigpit ang kamay niya, lumingon at sumagot sa matatag na boses. Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit yun. Ang mga salitang iyon ay hindi pangakong napapako, kundi sumpa ng isang asawa at sundalo. Ang mga sugat sa kanilang puso ay maaaring hindi tuluyang mawala, ngunit ang tapang ni Dina na tumanggi sa pangingikil, at ang tapang ni Arthur na tumindig para sa tama, ay nagpabago sa karanasang iyon bilang simbolo ng paglaban sa kawalan ng katarungan na nasaksihan ng marami.